Hindi raw natibag si Matibag. Ewan ko. Yung nga nagsasabi niyan, alam ko hindi sila abogado eh. Kung abogado kayo, mag-isip nga kayo ng mabuti sa rules of on evidence tsaka sa credibility ng witness. Saka tahi-tahi nyo naman, hindi naman natahi-tahi ni Matibag yung testimony niya. Ano ba? Hindi klaro ang offer eh. Lagi na lang betrayal of public trust dahil she threatened to have the president and the first lady killed. Pero nung tinanong siya kung may assassin ba talaga, sinabi niyang wala. Sinabi niya rin na kung plano mo lang patayin yung isang tao, hindi wala namang crime dun sa plano mo eh. Kaya nga, di ba kailangan may attempt on the life? Bago yan, magiging culpable violation of the Constitution. Dahil itatahi mo yan doon sa constitutional provision on succession. Ibig sabihin, nag-attempt siya on the life of Bongbong to capture the succession. Naman Matibag. Matibag! Take two. Ang galing naman ng attorney Binluan. Ano kaya yan ng friend ko na si attorney Rolly Binluan? Kamag-anak kaya? Ang galing ah. Sabi niya, you're a lawyer, are you not? Kay Matibag. Yes. Sabi. Oh. What is Rule 130? Section 22. Di alam ni Matibag ang sagot. Abay, dapat pag NBI director ka, memorize mo na yung rules on evidence. Grabe talaga. Hala, hindi pala nakatulong yung testimonya ni Matibag sa kaso ng prosecution. Lalo daw lumubog ang prosecution dahil sa pag-appear ni Matibag. Nakita kasi ng taong bayan na talagang political operator si Matibag at talaga naman yung kanyang political bias sa mga Duterte ay grabe. Una, yung kanyang asawa nag-endorse ng impeachment complaint. Allegedly involved din ito sa flood control controversy. Si Matibag dating nagsusulat sa Daily Tribune at ipinakita ni Attorney Mark Binluan na ito ay nagsulat ng 3 artikulo na very damaging sa Vice President, very opinionated at sinasabi doon sa kanyang column na ang Vice Presidente ay Bratinela. Oh, nakita nyo? Maliban doon, umamin siya na political operator siya dati. Hindi naman yan mahihiwalay pag siya ay maging NBI director. Ang duda kasi ng mga tao, kaya siya kinuha dyan as a NBI director because of his being a political operator. Lalong hindi naniwala ang taong bayan doon sa kaso na ibinibintang kay Vice Presidente. Kung inyong isa-summarize yung mga nagtestigo hanggang kay Matibag, wala silang na-approve o kahit na anumang maibibigay na substance doon sa kanilang accusation na in fact si Vice President ay nagtangka sa buhay ng Pangulo. Because at the onset, ang sinabi ng Vice Presidente ay kung mamatay siya. In other words, it was conditioned on the premise na dapat siya ay mamatay. Why? Because the question that was asked about her was yung safety niya because of the rumor na siya ay ipapapatay. Yun. Kaya yung kanilang ginawa, tinanggal nila yung context ng ang Vice Presidente ay meron din threat.
Kaya inilabas ni Atty. Binluan kanina, tinanong si Director Matibag, bakit hindi nyo pinursu yung investigasyon doon sa alleged threat kay Vice President when in fact nandoon na mismo yun sa report ng NBI na meron ngang threat sa buhay niya. O, di ba? Yung pasabog naging pasabog. Yung kaboom naging wit-wiw. Oh, paano, ha? May sona na naman yung Pangulo. Magsisinungaling na naman ito. Abangan natin sa Lunes. Ito yung chika, ha? Ito palang Peanut Gallery Media Incorporated ay kasabwat di umano sa isang napakalaking drama at napaka-elaborate na plano na lituhin ang taong bayan tungkol sa isyu ng flood control. Ha? Naikwento lang sa akin, pero parang naniniwala akong totoo. Una, binabanatan nila si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez hindi sumasagot. Nahuli sila ng extortion, napakalaking halaga. Pero parang hindi naman umuusad yung kaso. At sa laki ng halagang involved, ha? Hindi man lang napag-uusapan sa mainstream media. Kung hindi, nagkaroon ng pagkakataon itong taga PGMNI na atakihin si Romualdez at kunyari ilabas yung kanyang baho. Pero nung nagpalabas sila ng video, it was about clips ng mga nasa mainstream media. Wala man silang sarili nilang investigative type of journalism na maglalabas talaga ng mga totoong ebidensya patungkol sa alam nila. Nakita niyo yun? Hindi kaya nagsasabuatan talaga ang mga ito para lukuhin ang taong bayan at paniwalain na si Marcos, si Martin Romualdez ay magkalaban at ididiin si Martin Romualdez ni Marcos at aasa tayo na si Martin Romualdez magsasalita laban kay Marcos. Abay, parang storytelling alay na yata yan. Hindi na yata yan totoo. Nabubola ang mga Pilipino sa malalaking kwento. Ang katotohanan, nagsimula lang talaga ito nung nakawin nila yung malalaking pondo ng Pilipinas. At dahil dito, nagkaroon na sila ng obsession paano itago at paano hindi sila mapagbintangan na sila ang nakinabang dito. Kawawang Pilipino. Wage increase, hindi maipatupad. Bakit? Walang pera ang mga negosyanteng. Hindi nila kakampi. Nakakalungkot. Nakita ko to. Ayan. Mga sundalo natin nakikipagpaluan sa mga Chinese Coast Guard. Ang Chinese Coast Guard may totoong pamalo, samantalang yung sa atin, mga plastik lang na sagwan. Baka galing pang China yan eh. Nakakalungkot tingnan na yung mga sundalong yan nag-training para lumaban, hindi para makipagpaluan ng sagwan. Imagine nyo naman, nasa gitna ng dagat, nasa initan, tapos yung gumagawa ng propaganda at naratibo para magkaroon ng away ang Pilipinas at China, nasa air condition na opisina. Daldal lang ng daldal. Gawa lang ng gawa ng propaganda. Pagkatapos, pag siya na yung tinira, iiyak, idadamay na ang buong Pilipinas. Maawa naman kayo sa mga sundalo natin. Hindi yan pumunta dyan dahil gusto nila.
Pumunta sila dyan dahil yung kanilang sinumpaang tungkulin gusto nilang gampanan. Bigyan nyo naman sila ng karapatan na gumamit ng kanilang nalalaman para itaboy yung mga dayuhan na yan kung seryoso talaga tayo sa ating paninindigan.